We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod niyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Pagkakaligis gadan huli sa tren kan sarong lalaki sa Naga City nahagop sa CCTV. Biktima na pigtutubudang may problema sa pandangog, ikatulong casualty ng ngunyan, puun kan magbalik ang operasyon kan PNR na rutang Naga-Ligao asin vice versa. Si Chris Novello nakatutok. Gikan sa PNR Naga City Station pasado alas 5 ning hapon kasuudma kan magbiyaya ang tren pasiring sa Ligao City, Albay. Pagabot sa parte kan Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, mahiling sa CCTV footage ang pagpundok kan mga lunadan, nganing tawandalan ang pagbalyo kan tren sa tinampo. Alagad sarong lalaki ang nagduro-diretso sa nasa paglakaw. Hasta sa dagos inin mahagop ka na sambitan ng tren. Sa kusog kan impact, nagkalasog-lasog ang lawas kan biktima. Ang live-in partner kan biktima si Salve, na imapugulang maging emosyonal. Mabakal sa naman kaya ang biktima ni panira kan mga oras na ito. Napagaraman man na may problema palang ini sa pandangog. Kaya pala lang tataka ko ba't hindi pa siya dumarating. Apan pag-iimbestiga ta kasubanggi hanggang ngunyan, so na-discover ta na ini yung tao medyo may kapansanan. Mahihiling man ang mga mansanindugo sa tren na nakadisgrasya sa biktima. Sa datos kan PNR, inina ani katulong insidente na may binawiin buhay sa aksidente. Makalisliwat na po na ang operasyon kan tren kan bulan nin Hulyo, punsa ni Naga City hasta Ligao City, Albay. Kami ay lubang nababahala at nag-aalala, no? Siyempre, lalong-lalo na sa mga kapakanan ng mga nasa paligid, no, ng mga nakatira diyan sa along our PNR tracks diyan sa hanggang Ligao. Takod ka ini, dadagdagan man subot ka na hensya ang mga crossing keeper o nagbabantay sa mga railroad para malikain na ang mga siring na insidente. Iingat po sila sa kanilang pagtawid bago sila tatawid. Pakinggan nila, meron bang paparating na tren, lilingon muna, kanan, no? So meron naman, bumubusina naman po yan. Sana maging maging alerto palagi upang makaiwas po sa anumang maaaring hindi magandang aksidente. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayong nanonotarang posibleng raot nin panahon o bagyo, alagad padagos na nagdadanay ang duwang weather system sa pirang parte kan nasyon. Nagtitinirma na apektado kan amihan ang Northern Luzon, mantang easterlies naman sa Southern Luzon asin Visayas. Posible man ang localized thunderstorms sa pirang parte kan Mindanao. Basado sa datos kan Metro Weather, may mga pag-uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, asin Albay, na medyo mababawasan man pag-abot kan Banggi. Posible man ang uran sa natatadang parte kan nasyon. 7 hazard-prone area sa banwaan in San Jose, Camarines Sur, mahigot na pigbabantayan ngunyan kan MDRRMO. Posibilidad kan mga pagbaha, urog na ang danyo sa sektor kan agrikultura, pigaandaman man kan LGU. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, dawa dikit sa nang pag-uran. May pirang lugar sa banwaan in San Jose na madali na tigbabaha o madaling magtaas o maglangkaw ang level kan tubig. Kaya ngunyan pa sana, dagos-dagos naman ang monitoring kan LGU San Jose sa mga apektadong lugar. Mayo maninhuma kan bagyo, alagad padagos na nagdadaranin pag-uuran sa Bicol Region and Shearline.
An MDRRMO San Jose sa Camarines Sur nakaantabay naman asin nakabantay sa hazard-prone areas kan banwaan. Padagos man ang sa indang monitoring urog na sa mga barahaong barangay. Kadalasan po kaya pag mga araw kaining mga oran-oran, dawa po nga ni maluya-luya pang oran, duman binabaha na talaga kasi hali po baga sa Lagudoy ang tubig, pabagsak pasiring duman, kaya duman po naggaro, kung sabi kong nagsasaragop, kaya duman po talaga nilulubog ng baha. An porsyon na inikan barangay Kinalansan, iyuman ang saro sa haros pirming pigbabaha, dawa sa dikit na pag-uuran sana. Saro subuot sa mga nagkakaw sa kainian na babagat na pagbulos kan tubig sa mga kali, tinhuli naman sa nakabarang basura o kayaan mga naaatong naragpa, pati inaan nagsusupay na tubig hali sa haraning ranggas. May plano naman ang LGU na magbugtak nin flood control sa lugar, asin pakarayon ang drainage system sa mga apektadong porsyon. Alagad mantang dai pa ini narerealisar, ang bagong tukaw na opisyalis kan barangay Kinalansan, may inisyal naman subuot na napag-ulayan na pwedeng gibuhong interbensyon. Sa Zone 7 na nakatanom na ito po bagang nipa na pigigibo ng tiklad na yung sabing hanap buhay kang taga Zona 7 iba, sabi mi kakaulayon ni na kumpide halion po ito para mas po ang dalahay kang tubig, idire-diretso lang po para mas makontrol po. Nakakatabang naman subuot ngunyan ang pagkolektar nin basura sa saindang lugar, nganing mainaan ang nakakabara sa mga kanal. Solamenteng pakiulay kan barangay sa mga residente, magsunod sa pigpapautob na segregation, asin day naman lugod pag-apunanin basura kan mga taga-ibang barangay an sa indang lugar. Ang pirming pangapodan kit kan mga otoridad oras na may huma kan raot kan panahon, pirmi nang magdangog sa inda o tulos nang magdangog sa indang abiso ang mga residente. Kung kaipuhan na mag-ebakwar na. Kung pwede naman na anihon ang mga pananom, anihon na. Asin na paghalaton na maglalapan sitwasyon o magkaigwanin dakulang danyos. Ang mga pagkakataon na pwede man kuta ng malikayan asin maibitiran. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Nasa 30,000 na family food packs ang pinadara kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa Eastern Visayas. Ini Como relief augmentation para sa mga pamilya sa Region 8 na labing naapektaran kan mga pagbaha makalihis ang mga pagparauran. 8 mga truck ang naghatod kan food packs sa Visayas. Padagos man ang pagtaong asistensya kan ahensya maging sa mga pamilya asin komunidad sa Bicol Region na apektado o nadanyaran kan na-eksperyensyahang shearline. Pirang pangenot na rekado siring kan bawang asin sibulyas na nababakal sa Naga City People's Mall naglangkaw din 5 hasta 20 pesos kada kilo. Epekto kaini sa mga imported na spices. Aramunta sa report ni Chris Novello. Nagkakawat ng ngunyan sa 200 pesos per kilo ang presyo kan pulang sibuyas sa merkado publiko kan siyudad ni Naga. Mantang ang bawang, nagpapakol na sa 145 pesos ang kada kilo. Susug sa monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, 20 pesos per kilo ang inilangkaw sa presyo kan sibuyas, mantang 5 pesos per kilo naman sa bawang. Mayo po kitang maginibo po kan serta. Kaipuan sa laog ning harong. An kakulangan sa supply kan bawang asin sibuyas na nagugusi sa North Luzon ang sa pigihili na rason kan paghiro sa presyo. Sabi kang kulang dati ang supply. Sabi ninda. Yung nagsusunod sa naman kami kang kung gura nang i-retail ni kayan. Sa ngunyan, haros imported na mga panrekado naman subot nagikan sa China ang nababakal sa merkado publiko kan syudad na nakadagdag pa sa pagmahal kan presyo kaini. Usually, ang nangyayari, pag mayong imported, pag naaraman kang sa tuyong mga traders na mayong imported, naglalangkaw, tama yung kompetisyon. Dakula kaya subot ang itatabang kan imported na bawang asin sibuyas para mabalanse ang presyo kaini sa mga merkado. Pigsyerto man kan mga paratienda na dayon na mangyayari pa ang insidente kan nakaaging taon. Kung sa uminabot sa haros 700 pesos per kilo ang presyo kan sibuyas, ulit malawag naman ang harvest season asin pag-import kan iba pang produkto. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang
GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong bagong mundag na umboy na dukayan sa maduot na lugar sa Barangay Sogod, Bakakay, Albay, mantang nakapato sa sarong sako. Mga otoridad pinaghahanap na ang taong nagwalat kayni sa lugar. Uyan report. Sarong bagong mundag na umboy na nadiskubre kan mga residente mantang nasa laog kan sarong sako asin basang na sanang pigwalat sa maduot na parte kan sitio Tanggid, Barangay Sogod, Bakakay, Albay pasado alas 9 kan Subanggi. Sigun sa saro sa mga nakakuha sa umboy, nandadakop sinda ning gamgam asin suso sa lugar. Alagad bigla na sanang nakadangog nin hibi nin aki. Kan enot nakamati subo sinda nin takot. Alaga dinanap man giraray nindan pinagigikanan kan tanog hasta sa nasusog ang sarong umboy. Ginawa ko, binuksan ko. Nakita ko kagad yung kalating katawan niya tapos balot siya ng yung ulo, balot ng yung pajama. Nakalitaw lang ng konti ito. Di binuksan ko, kinuha ko yung tela, ilinabas ko itong muka, puro na lamgam. Tulos man na idinalagan sa ospital ng Numboy para sa maninigong asistensyang medikal. Nung naibalot namin po siya sa kumot, medyo naka-recover siguro ko na yung bata. At ayun po na naisip namin na dalhin namin siyang hospital. Sa ngunya nagpapadagos pa ng investigasyon kan mga otoridad nganing masusog ang taong nagwalat kaini sa lugar asin masuunadan nin kaso. Kailangan po natin ng witnesses, ng evidences and other documents na magpapatunay na maaaring ito nga po yung ina ng bata at baka siya rin po yung nag-iwan. Sa ngunya nasa kustudiya na kan MSWDO ang Numboy para sa maninigong disposisyon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Pilipinas nangingenot sa mga nasyon sa Asia na may pinakadakol na insidente nin online shopping scams. Basado iyan sa 2023 Asia Scam Report. Mga lakdang tanganing day mabiktima nin online shopping scam, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Tulong dekada nang nagtitinda nin mga RTW o ready-to-wear clothes ang 54 anyos na sinanay Shamer sa merkado publiko kan Banwaan nin Pili, an sa indang mga supply. Gikan pa sa Baklaran asin sinda mismo ang nagbabakal. Alagad kan mauso ang online shopping, pinurbaran man subuot ninda ini. Si order ko po ma'am itong short na pang Boy Scout. Sabi ko ning large ang pigtatao po ninda so saradit na dain na pwedeng i-dispatch. Tapos binabalik mo abo nindang nasa 2,700 plus. Ano mong nag-ano ka mo sa online? Dai po ma'am, direkta po akong Baklaran. Nung time na to yun, may na kaming panahon. Saka kaipuan talaga mabintahon ka to sa Boy Scout. Nag-online ako. Sa 2023 Asia Scam Report, Pilipinas ang numero 1 sa may pinakadakol na nabibiktima nin scam sa 11 nasyon sa Asia, partikularmente pag-abot sa shopping o pagbakal online. 35.9% ang scam rate kan Pilipinas. Ang mga nabibiktimang Pinoy nagsasabing madali sindang nadadara kan demand kan mga scammer. An iba man pigpipili na magpurbar dawa na day sigurado kung lehitimo ang seller. Mantang 20.5% man ang nagsasabing nadadara sinda sa pig-opreser na insentibo kan mga ini. Si Mami Bernalyn, doble pa siguro subuot pirmi. An reviews sa lambang nagugustuhan na item an enot na pigihiling tuyong mabakal online. Sa online kaya, medyo day mo matatansya ang size. Tapos may maabot pa expectation versus reality. Iniling mo sa online magayon, tapos equality magayon. Pero pag abot sa personal, bako na siya itong quality ina-expect mo. Di masasayang ka lang. Sigun sa Regional Anti-Cybercrime Unit, talamak pa talaga ngunyan an online scams. An mga scammer nagtatambay sa mga legit sellers sa social media nganing mambiktima nin online shoppers. Kung talagang hindi maiiwasan mag-online, meron tayong tinatawag na pick-up. So kung dumating yan dyan sa kung anong courier yung pinag-orderan nila, ma-check nila yung items bago nila bayaran. So doon lang sila sa mga legit na mag-order. Hindi naman wala tayong pinopromote. Pero alam nila kung ano yung mga online shopping na mga legit. Huwag sila doon sa mga online, yung mga Facebook page na kalimitan kasi yun doon yung mga scammer natin. En kasong mabiktima nin online scam, urog na ngunyan na holiday season, tulos subuot na mag-report sa mga otoridad. Kung face-to-face ang ginibong transaksyon o itong estafa, police stations ang makapot kaini.
alagad kung naggamit nin internet. Saka naman malaog sa opisina kan Anti-Cybercrime Unit. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Naga City LGU andam na mag-oprisir nin trabaho sa mga nagenyong mapahiling nin tibay sa pagklase o maging sa mga licensure examination. Ang detalye sa report ni Chris Novello. 89.20% ang score na nakuha ni Angeline Robles kan Kanaman, Camarines Sur sa kakatapos basa ng November 2023 Midwifery Licensure Examination. Siya ang nangenot sa 73 na mga nakapasar sa nasabing eksaminasyon na nagklase sa City College of Naga. Apwera sa pagresibin ng komendasyon, kumasaro sa 73 na nakapasar na nagklase sa nasabing eskwelahan, may bapang naresibi si Angeline. Ayan, Angeline, may trabaho ka na? Mayo pa? Nag-take oath na ka mo? O tama-tama, January 1, mag-report ka, may trabaho ka. Apwera kan trabaho sa Naga City General Hospital, may naresibi pa ining cash incentives. Day man malikayan kay inimagin emosyonal sa pigkukonsiderar niyang amay na pamasko na may trabaho na siya sa sunod na taon. Kaya salamat po maray kay Lord. Tigdinig niya si prayer ko. Grabe man po kaya struggle ko sa buhay. Pagpapahiling subot ininamagin ng mga dayan nagpahuri sa licensure exams, pwede manatawan ng insentibo asin trabaho kan LGU. Lugod magin panalmingan subot inikan mga hobbies asin empleyado kan gobyerno, mapakontraktual o job order man ang employment status para maglapigot para sa indang marhay na futuro. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Curious ka ba kung ano ang mga pananom asin hayop na yaon sa man iba-ibang protected area sa Bicol Region? To know more about it, bisitahon sana ang social media page kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol. Puun ka Nobyembre 28, ipig-post ka na hensya an man iba-ibang flora and fauna na mahihiling sa probinsya nin Albay asin Sorsogon. Kasabay ang magkakanigong impormasyon na kaipuhan maaraman dapit digdi. Nakatalaan man sindang mag-post nin mga litrato asin impormasyon manungod sa flora and faunas na mahihiling sa apat na iba pang probinsya sa rehiyon. Sigun kay Shelo Bernedo, ang virtual DENR photo exhibit na ini, parte pa kan Envi Youth Fest 2023 na obhetong maipabisto ang mga protected area na igwa ang rehiyon. Siring man na matawan doon ang importansya na mapangatamanan ini pati na ang bilog na kapalibutan. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nasa kustodiya ng Ngunyan kan Station 1 kan Naga City Police Office ang duwang personang nadakop sa ikinasang operasyon kontra droga sa Barangay Abella, Naga City. Nakuha sa posisyon kan duwang persona ang 12 gramo nin pigtutubudang shabu na nagkakantidad 16,000 pesos. Naampang ang mga sospek sa kasong pagbalgar kan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Antes matapos ang 2023, nilalauman na kan pili LGU na magagamit na kan mga paratienda ang bagong edipisyo sa merkado publiko kan Banwaan. Si Jessica Kalinog para sa detalye. Marso kan nakaaging taon kan para mientras napalipaton sindarika sa porsyon na ini kan merkado publiko kan Banwaan in pili. Nganing matawan dalan ang pigkokonstruhir na bagong edifisyo kan public market. Makeshift stalls na libre nindang pig-ookupara ang 11 taon ng pigtiniran nindarika.
Alagad ngunyan, pirang aldaw o simana na sanaan sa indang pigbibilang antes na makalipat na sa ipigmok ng pamilihang pambayan ng Pili Phase 1. Magba po kami na malipat na po kami sa bagong magiging tindahan. May taon-una baka nang gaano mainit. O tapos magayon na ang samuyang ambience. Siguro dudumugol man kami dyan. Magayon man ang lugar may maayos na. Hurot kan LGU Pili na antes matapos ang taon, may award na ang New Market Building. Mga dating okupante sa dry goods section asin may mga baguman na nag-apply, ang piglalaomang magiging laog kan bagong edifisyo. Mayuman subot nin plano ang LGU na palangkawan ang singil sa renta kan stalls. Mas magiging komportable na ang mga pwesto. Puwelo, may elevator, asin igwamanin pigtagaman na parking areas para sa mga parasaod, bagay na piglalaomang magiging kumbinyente sa mga paratsenda asin para bakal. Kasi pagka pangit sa imong pasilidad, mahanap ng ibang market yan. Kaya naugma ko, dahil igwa kita kainit, digdi sa Pili, ang totoo ka ang nagmamarket technique ako lang taga-Pili. Lalong-lalo na ining mga katait ng banwaan. Saro sa mga naging agyat sa market administration and security sa merkado publiko. Urog na ang mga insidente nin pananalisi asin panhahabon. Sa bagong market building, paano daw ini maiibitaran? Naka-apprehend na kita ng mga araw kaya na tao kasi sa tabang ng CCTV kadakol pa pong idadagdag kita kaya nag-propose ako sa 2024 na budget ng mga CCTV. Taday naman po ito covered kang digdiyo sa construction. Sunod naman na piguhurot na mapuunan kan LGU asin Market Administration ang Phase 2 kan merkado publiko na nakasentro sa wet market. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sa mga nagyanyong madulok sa Naga City Social Welfare and Development Office, di na po ngunyan rekisito ang Certificate of Indigency kung mahagad nin ayuda sa nasabing opisina. Rason kan pagpara ka nasabing rekisito, aramunta sa report ni Chris Novello. Kada mapasiring subot sa opisina kan Social Welfare and Development Office sa City Hall si Katrina, saro sa hinhagad sa indaan Certificate of Indigency, como saro sa rekisitos para makahagad nin tabang sa gobyerno. Aminado ini na makioras ang pagkuan ng Certificate of Indigency na nakakapahuloy subot sa paghagad nin danin tabang. Basically iyo, kasi additional time mo madumang ka sa barangay. Though libre man siya, alagad epektibo ng unyan dahil na naghahagad ang CSWD ng Certificate of Indigency para sa pagkuaning welfare services sa syudad. Sakop kain ng gabos na welfare services siring kan burial, medical, fair, educational, AICS asin iba pa. Ang hagadon mi na lang po is valid ID na nagpapatotoo na sila po ay from Naga City, resident of Naga City. So they na po required yung Certificate of Indigency. Ang Certificate of Indigency ang dokumentong itinatawag barangay sa sarong less fortunate na residente como certification para makakua ng asistensya sa gobyerno. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pigmimirar na second oldest school-based museum sa nasyon, liwat ng pigbukasan sa publiko. Mga tampok sa galleries kaini aramunta sa istorya na ini. Bukas na liwat sa publiko ang museo na ini sa laog kan sarong pribadong universidad sa siyudad ni Naga kan magpuon ng COVID-19 pandemic para mentras isenarado sa publiko ang pigmimirar na sor sa oldest school-based museum sa nasyon na naimok na kan October 1, 1952. May mga kakaibang koleksyon ng historical artifacts ang museo na nagpapahiling sa historya bako lang kan mga Pilipino, alagad magin kan mga Bicolano, puon kan pre-colonial, Spanish as in American period. Igwaman sa museo nin mga lumang libro, jars, ancient weapons, magin artifacts nin mga hayop. So ang Satuya pong museo, talagang halina po siya, 70 plus years na po. So ang mga koleksyon ta po, dates back pa po, kang nagpuon kita October 1, 1952. Pira sa mga kakaibang koleksyon kan museo, iyo ang war sword na ginamit ni General Ludovico Arejola na sarong Bicolanong revolusyonaryo na nakipaglaban sa mga Amerikano. Kasabay kan pagbubukas kan museo, nagpreparar maning kakanong Bicol nun, ang sarong chef para mas mati kan mga bisita ang throwback vibes kan mga nakaaging panahon. Importante kasi yan kasi ang pagkakanbaga is a basic necessity. So dyan yan nagpuon si mga earthenwares, kaipuan nindang maggamit ng mga palayok para magluto. So
siguro yaon si connection kang pagkakan sa kasi pass. Sa pagbubukas liwat ka nasabing museo, naglalao man universidad na mas mapipreserbar ang istorya kan Kabikulan, asin mabukas din panibagong pinto sa mga researchers na pag-adalan asin balikan ng mga nangyari kanakaaging panahon. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kylie Padilla, magbalik kaya komo amihan sa Encantadia Chronicles Sangre. May report si Don Jimenez. Big-agi ni Kapuso primetime Queen Marian Rivera sa pagbaylian sa iyang pagpapasalamat sa back-to-back blessings na sa iyang nariresibing ngunyang 2023. Siring na sana kan comeback project nindakan agom na si Ding Dong Dantes asinan sa iyang pagbabalik taping para sa upcoming series ni Gabby Concepcion. Tabaliwat si Hara amihan sa Sangre. Sa iyang Instagram, pigheras ni Kylie Padilla ang sarong clip kung sa tampok and fighting scenes kan sa iyang karakter na si amihan sa 2016 Encantadia. Urog pang nagdarang excitement sa iyang fans ang sa iyang caption na "See you again, I guess." Huli digdi inuran nin suporta si Kylie bako sa nagikan sa netizens kundi maging kay Bianca Umali na maganap komotera sa bagong serye. Biglalao man na madadala na sinurog na mabibisto ang mga bagong Sangre sa GMA Talibabad sa 2024. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 26 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asing mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.